So ito ma'am, kumusta na po kayo diyan sa Dubai? And ano na po ang inyong mga ginagawa ngayong meron nga pong airstrikes na nangyayari po sa pagitan po ng Israel at Iran, Ma'am Teresa? Sa ngayon po ay mabuti naman po kami. Safe naman po kami dito. Hindi naman po kami affected ng pagsabog. Yun nga lang ay kami ay nahinto sa trabaho muna. Kasi takot kami doon sa ang trabaho namin ay nasa field. Kaya takot kami mag-grounding. Nadadamay po kasi yung tulad ng pagsabog, yung Burj Khalifa. Balita ko pinapa-evacuate daw yung mga nandoon. Kahapon po na laman namin sa balita. Pero sa Abu Dhabi po yung unang pinasabog. Ngayon, nandito lang po kami sa accommodation, hindi kami makalabas kasi kahit may bibilhin kami sa labas, hindi kami pinapalabas. Order lang kami ng pagkain. Bukas hindi namin alam kung may pasok na kami. Yun lang po, sir. Pero kagabi ay wala kaming maayos na tulog kasi merong mga pagsabog kagabi na naririnig tapos panay alert yung mga cellphone namin. Panay tunog. May alert po yung government dito sa mga cellphone namin. Doon po yung Burj Khalifa po, doon yun. Tapos yung isa, sa hotel, hindi ko, Pam Jumeirah, Pam Jumeirah. Alright. So, diyan ma'am, napabalita po na yun ngang sinabi nyo na apektuhan pati yung Burj Khalifa, yung pinakamataas na building diyan po sa UAE. Gaano po ma'am kalaki yung damage sa building po na ito, ma'am? Hindi naman po sir, parang lang yun. Parang doon lang sa dulo. Hindi naman po na-damage. Kasi sabi nga sa amin dito sa company, wag daw masyadong mag-ano sa mga social media na post kasi hindi naman mga edit na lang yun. Yung malakas na pagsabog, hindi naman po ganun yung mga nakita ko sa post sa Facebook na madaming pagsabog talaga. Kunti lang naman. Di, di, Alright. Ngayon ma'am, meron na bang nag-i-evacuate ngayon diyan po sa Dubai, Ma'am Teresa? And ano po ang advisory sa inyo ng government diyan po sa Dubai, Ma'am Teresa? mayroon po daw kasi kanina pinaghanda nga kami, pinag-impake kami ng mga important things namin kasi may chance daw na mag-evacuate kami sa mga shelter, yung bomb shelter yata. Kaya naka-ready kami anytime. Naka-ready po kami, sir. Anytime na sabihin na mag-evacuate kami. Yun. Mag-evacuate kami. Opo, kasi kaninang umaga po, dito sa lugar namin sa accommodation, ang lakas ng sabog. Malakas na pagsabog. Sa taas po kasi yung sabog, sir. Pag makita mo sa taas. Alright. So ngayon ma'am, kumusta po diyan? May mga nakakalabas pa po ba na mga tao diyan sa inyong area, Ma'am Teresa? Yun po, sir. Wala talagang katao-tao sa kalsada. Kahit nga nag-order sana kami ng pagkain sa Jollibee, walang delivery. Kaya hindi kami maka-order. Kahit yung mga rider, wala po. Wala po, sir. Walang mga delivery. Yung dito lang sa malapit, order na lang po kami. Tapos, dito sa malapit, kasi may malapit dito sa accommodation na grocery, doon, may contact number kami doon. Doon kami mag-order, tapos deliver nila. Pero malapit lang kasi walking distance lang. Hindi po kami pinabalabas na nakalak po ang gate. Bawal po lumabas. Kasi ang advice ay stay indoor daw. Hmm. Sa loob lang kami. Ano po? Op- Opo. Umpisa kaninang umaga po.
Kasi kaninang umaga talaga maraming malakas na sabog na naririnig kami. Alright. So kumusta naman diyan ma'am yung ano, yung mga kuryente, yung internet, yung communication po natin? Hindi naman ba ma'am humihina o hindi naman ba ma'am naaapektuhan, ma'am, Teresa? Okey naman po sir, wala namang problema yung mga kuryente namin dito. Pati tubig, okey lang wala. Hindi naman po affected. Oo, meron pa kasi may signal pa, oh. Ay, wala po akong idea sir kasi ito lang, nasa loob na lang talaga kami ng accommodation. Wala akong idea sa iba. Pahinga lang kami, tulog, kain, kasi wala namang magawa, hindi naman puwede lumabas. Opo, kasi puwede ano naman, puwede magpa-deliver ng lulutuin. Tsaka may mga stock naman kami sa ano, sa ref na yung food supply ng company. Alright. Bukod ma'am sa Burj Khalifa, ano pa po yung mga gusali or infrastructure na naapektuhan po diyan sa Dubai in connection nga po dito sa nagpapatuloy po na airstrike ng dalawang nasyon, itong, Israel and Iran, Ma'am, Teresa? Yung airport po, yun po ang nabalitaan ko, yung Dubai Airport, kaya wala pong mga flights ngayon. Malala po kasi may injured po na 4 na tao, ay 7 yata, 7. Dun sa Abu Dhabi yung unang pagsabog kahapon, sabi may namatay daw. May namatay na isa. Malayo naman, malayo po kasi kami sa Abu Dhabi. Sa airport wala, injured lang po. Opo na ano po, medyo hindi po kasi wala nga pong flight sir. Is ano, canceled ang mga flight sa airport dito. Alright. So ito yun ma'am, yun nga palibhasa suspendido po or sabi niyo po kanina, suspendido yung mga trabaho, walang mga taong nakakalabas. Kailan pa po yan ma'am? Kailan po ba sinuspindi yung mga trabaho ninyo diyan? And maging yung mga paaralan, yung ospital, kumusta po, Ma'am, Teresa? Tina kaninang umaga, nasa ano na ako sa bahay ng client ko. Nagtatrabaho na ako. Bigla akong may narinig na ano, malakas na pagsabog. Tapos yun yung mga kasama ko, yung driver ng van, tinawagan ako na mag-stop na daw kasi uuwi na kami. Ayun, sinundo nila ako sa bahay ng client ko. Walang mga pasok. Kasi wala din talagang tao sa labas. Siguro po kasi, pero hindi ko lang po alam sir yung mga ospital kasi wala akong idea sa mga ospital kung wala silang pasok. Siguro naman hindi sila mag-suspended kasi 'pag may emergency. Alright. Ano po ang sabi, Ma'am Teresa, nung mga namumuno po ninyo diyan o nung yung minister po ninyo diyan regarding po sa sitwasyon na ito, Ma'am Teresa? Ano, wala yung inaano niya sa'min, ina-assure niya na safe daw kami, safe manatili daw na kalma, 'wag mag-panic, gano'n. Kasi ano, sigurado naman daw na safe kami dito. 'Yun po, mag-ano daw, kalma lang, mag-ano, manatili sa ano, loob, 'wag nang lumabas muna. Yung mga kakilala niyo diyan, Ma'am, sa Dubai and even sa ibang bahagi ng United Arab Emirates, kumusta po? Nasa mabuti rin po ba silang kalagayan, Ma'am? Okey naman po. Hindi, okey naman po sila, kinumusta ko rin po yung ano, kaibigan kong nasa ibang tirahan. Wala naman po silang problema, okey naman po sila. Oo, hindi namin alam kung hanggang kailan kaya mag-ano na lang, mag-pray na sana ano, wala na bukas, yun lang, para makatrabaho na kami. Ano na lang ang gagawin, mag-iingat na lang.
mag-ano, kasi hindi rin namin alam kung anong mangyayari. Opo, wala naman pong announcement na gano'ng walang pasok. Pero yung company na lang namin ang nag-ano. Hindi kasi ako gaanong ano, nanonood ng mga balita. As long as okay naman kami dito, as long as na safe kami dito, wala, okay naman. Hindi ako gaanong namomroblema. Alright. What about yung mga kamag-anak niyo, Ma'am Teresa, dito sa Pilipinas? Nakakausap niyo pa po ba? Nako-communicate niyo pa po ba? Ma'am, ano po ang sabi nila sa inyo? Oh, opo sir, updated na kagabi pa nga nag-chat yung anak ko sabi sa'kin, "Ma, ano 'tong balita dito na may ano daw explosion diyan sa Dubai?" Sabi ko, "Yung pasabog 'yan." Sabi ko, "Huwag kayong mag-alala kasi safe naman kami dito." Yun lang po sir, hindi ko alam kung may Pilipino do'n kasi wala namang nakalagay sa balita na kung anong lahi yung na-injured. Basta may na-injured daw na 7 people, pero walang nakalagay kung anong lahi. Nag-alala po sila, sabi, "Ingat ka na lang diyan." Nag-alala sila. Kasi siyempre pa sa Pilipinas 'pag ganiyang mga balita, ano na, mag-aalala talaga sila. Kasi akala nila yung grabeng ano na yun, grabeng giyera na. Yung sabog naman po kasi yung sa taas ang inaalala lang dun yung mga debris, yung 'pag sumabog yun 'di ba may mga ano, malalaglag. Alright. Balik tayo dun, Ma'am, sa ano, sa mga sa na-damage po na airport, na meron nga pong 7 na injured sabi niyo kanina. Meron po bang Pilipino do'n, Ma'am, Teresa? Hindi naman po siguro sir. Kasi siguro kung Pilipino baka nabalita na agad. Opo, safe po kami dito kaya 'wag po kayong mag-alala diyan sa Pilipinas. Safe po kami dito. Alright. Eto, kung hindi kayo, Ma'am, nakakalabas diyan para magtrabaho, paano po yung inyong ano, mga pagkain or pangkonsumo 'pag naubusan kayo ng pagkain, ano po ang inyong mga gagawin? Paano po yun, Ma'am Teresa? Pero kung wala, no work, no pay po, absent po kami. Eh, bahala bahala na po kami sir. Kaya mahirap po ang buhay dito sa UAE sir 'pag no work, no pay. O bahala ka na rin sa kasi lahat dito gastos namin, pagkain, expenses ang ano, ang laki ng mga expenses dito. Kaya mahirap. Ewan ko lang sa mga ano, yung mga trabaho nasa bahay, yung mga katulong, baka libre sila. Pero mga katulad namin, oo, libre lang yung accommodation namin, yung tirahan. Pero yung pagkain bumibili kami. Kasi hindi naman sapat yung food supply na binibigay. Tapos 'pag ganyan ang ano, walang trabaho, walang bayad yun, walang sahod. No work, no pay. Alright. So, hindi po ba namimigay diyan ng ayuda yung gobyerno, Ma'am? Para sa mga ganitong sitwasyon, paano kung maubusan kayo ng grocery, maubusan kayo ng nakaimbak na pagkain, tapos gumigera pa din, bawal lumabas, paano yun, Ma'am, Teresa? Wala po sir, hindi naman dito kagaya sa Pilipinas, walang ayuda dito. Wala, ano sir, company kasi yun. Hindi naman ano dito ang gobyerno na kagaya sa atin na 'pag may kalamidad magbibigay ng ayuda. Hindi naman po kagaya diyan sa Pilipinas. Dito po kasi ano, company ang nag-aano sa amin. Ngayon lang naman 'to sir, ano, hindi ano 'pag problema talaga namin yun yung ano 'pag wala na kaming makain. Kami na bahala sa buhay namin. Alright. So yun, Ma'am, bago tayo matapos, ano na lang ang ating maiiwan na mensahe, panawagan dito po sa mga kababayan natin sa Pilipinas and mga kababayan po natin diyan sa UAE sa nagpapatuloy nga pong tensyon sa pagitan po ng Iran at Israel. Go ahead, Ma'am Teresa.
Dito sa UAE, ang masasabi ko lang sa mga kababayan ko dito, mag-ingat na lang tayo at mag-pray na sana protektahan tayo ng Panginoon na hindi tayo mapahamak. Yun lang at laging safe. Yun lang po, sir.